So ayan o, so engine start, press natin pedal. Okay, successfully start. So okay. Hey guys, good morning. So bali itong unit na Chevrolet Suburban na 2022 model itong unit na to. So bali ang gagawin natin sa unit na to, so mag-additional tayo ng remote keyless entry. So bali itong susi niya yung kanyang remote, kaya na ito hindi na gumagana. So release ko muna itong aircon. So bali itong remote, itong isang ito yung kanyang original na remote, itong dalawang ito. So bali itong isa ay hindi na gumagana, or ewan ko ba kung bakit. Siguro nahulog to o kaya ewan nangyari dito, kasi itong parang silver na to, tanggal na to kaya may tape yan. Hindi ko lang anong nangyari dito. So bali ito lang kanyang spare na remote, so gumagana to. So lock unlock lang yan. Yan, pakinggan nyo lang tunog, iilaw ito. Yan, unlock. Pag nakalock, magdi-blink yung kulay red. Yan. So nakalock yan, so unlock natin. Yan, naka-unlock. Bali ano lang yun, LED o indicator lang siya. Wala siyang tulad sa mga old model na may rad na makikita kayong nag-lock unlock na rad. Dito wala rin. So bali actuator lang siya, tunog na lang yung pakinggan natin. So bali ito yung remote na isang isa. Ito yung i-additional natin. Ito yung ipoprogram natin, itong remote na itong isa. So bali mangyari nito, bali tatlo, kasi itong isa nakaprogram na to kasi hindi gumagana na. So bali itong isa additional natin, itong keyless remote entry na to. So ang pagpo-program nito, so kailangan ng online o kailangan natin ng TLC o T-Client Connect. So bali ito na siya, yung aking T-Client Connect. Ano, so bali sa SPS to. So ito yung ating itsura nung ito, kasi ito mga TLC na to, T-Client Connect. Yan dito. Pag click nyan, meron pa yung lalabas na yan yung username saka password. So enter lang username saka password. Ano to, online tayo, online. Bali SPS 2, bali ito lang yung lalabas. So ang gamit pala dito ay MDI. So MDI to. So ang kailangan natin dito sa ganitong modelo, sa bagang modelo, kailangan natin ng MDI to, kasi may MDI 1 na pang old model lang, 20 parang 2020 pababa or 2019 pababa, parang ganun, kailangan ng MDI 1. Pero ang pataas na 2020 pataas, MDI to na yung gamit natin. So ayan, so yung dulo nakakabit na sa OBD port. Tapos yung kabila na yan ng cable nung papunta sa laptop natin. So okay, umpisa na natin na magpo-program. So bali ito yung ipo-program natin, itong remote na to. So yung bagong remote wala kasamang blade, ano, wala kasama siyang blade, bali remote lang talaga. Or so bali ito yung magiging blade na yun sa dating remote, keyless entry remote. Ito yung ilalagay natin. So ito na yung mga ilalagay. So hindi man natin kailangan i-program itong blade na yan, kasi pampinto for emergency. So ito lang ipoprogram natin, itong bago na to. So mag-additional tayo. So ngayon switch on natin yung susi.
long press ko lang itong push start button. Long press lang natin para lumabas doon yung yan, para mag on na siya. So niilaw na siya. So para makapag-proceed tayo sa programming. So naka switch on, off aircon, off headlight, so connect vehicle, so no device, default device detected, so change, so select natin yung MDI2, continue. Try natin para so ayan, nakakonect na siya. So yan, loading tayo ng SPS, Service Programming System. So follow lang natin yung sa screen instruction. So kailangan din ng connection, internet connection. Kasi online tayo po program nitong unit. So balito yung bin number niya. So enter na natin yung job card number. Kahit anong number basta naka 5 digit tayo. Enter natin. So yan yung job card number. So dito replace and reprogram. So tinatay ko tama yung bin number So okay yung bin number niya. So next tayo. So ayan, bali kasi yung program natin ay SOSE ay yung keyless remote entry. So dito hanapin natin itong isa sa immobilizer. Dito immobilizer learn. So try pa rin natin kung meron pa ibang option. So wala na. So ito lang. Immobilizer alert tayo. So next. Follow instruction na lang tayo. So ayan, gagawin natin. Bali sa taas ay body control module, aim learn with existing transponder or remote key. Itong second one, kasunod body control module, aim learn with new transponder or remote key. Pantatlo, engine control module, aim learn. 4 engine control module and body control module, aim learn. 5 program transponder or remote key, add program transponder or remote key, delete. So ulit tayo sa program transponder or remote key kasi mag-additional tayo.
So next, so yan, please make sure ignition is on, engine is off, and press next. So if ignition does not turn on, please press next and continue. Open and close driver door every 10 seconds until the vehicle is turned on. So naka-turn on naman na tayo kasi may dati na tayong remote. So next na lang natin. Next. Ingay nun. Please close driver door and press next. You can stop opening and closing the door. So wala na tayong ginawa sa pinto. So next na tayo. Yan, 10 minutes and 30 seconds. So antayin natin matapos yan. So after 10 minutes, ito na lang, mas 17 seconds. So antayin natin matapos yan. So kapalo natin yung instructions. 5, 4, 3, 2, 1, 0. So number of key learn. Do you want to learn more keys? So yes natin. So insert the new key which should be learned in the transmitter packet and next press next. Please place all other key outside in the vehicle. So okay. So ito yung additional natin. Ito yung bago. So dito ang packet niya nakalagay. So yan. Diyan natin ito yung packet niya. So lagay natin dyan. So sabi ilayo. So ilayo ko tong dalawa. So labas muna ako. Layo ko muna siya. So nasa labas na ng sasakyan yung dalawang susi o yung remote. So next, please press the start button once and press next. Okay, I press once. Next 3 seconds. The number of key learned 3. So okay na. Do you want more keys? No. Please press the stop button and keep pressing, and please press the start button and keep press for 16 seconds. Press next. So next, so naka-press yung ating yan start button. Ignition turn off. Open, close. Okay, open, close, then next. 1 minute and 30 seconds. So naka-close yung ating, naka-off yung ating ignition. So wait tayo na, antayin natin yan matapos.
So yan, 10 seconds. Malapit na. 3, 2, 1, 0. So the immobilizer procedures completely successfully. Next, please check that the engine start with its transponder key. Okay. So inalis ko na yung remote doon sa pad. Engine start. So yan o, so engine start. Press natin pedal. Okay. Successfully start. So okay. So kunin ko lang yung susi sa labas na isa. Ito sa taas ng bubong ko nilagay. So ito yung dalawa kaninang check natin yung lock unlock kung gumagana. Okay, successful na tayo kasi gumagana na tong remote. Tignan yung sounds o pakinggan nyo yung tunog. Blinking ito. Lock unlock. Okay, successful. So sabi niya kasi please check all the engine start with its transponder key. So next, exit. Okay, finish. Tagal. Pero successful na tong ating okay. So okay na ta. Successful na tayo. So check ko na lang ito. Check ko na itong remote sa labas kung gumagana. Ano, pag nakalayo yung isang remote. Ito wala na talaga, siraan ito. Ito yung dati. Ito ngayon yung bagong program natin. Ayan na, tumutunog. Okay. Pag naka-lock, nag-indicate yung sa lock button, may ilaw na red. Pag naka-unlock, so wala. So lock. Ayan, unlock. Ito yung original. Unlock, lock. Ayan. Ito yung di gumagana, try natin. Wala. Okay. Ito yung bagong program. Unlock, lock, unlock. So okay, successful.